Yan, good morning. Good morning po mga idol. Welcome po muli dito sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV channel. Na mga idol shoutout sa inyo. Shoutout muna dyan sa ating mga subscriber, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Mga idol, alam niyo naman ang programa natin ito ay may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko. At hindi naman lingid sa inyong kaalaman, mga idol, na ako ay isang barangay employee na ang trabaho ko rito ay lupon tagapamayapa ng aming barangay. Mga idol, sasagutin ko lang yung ilang nagtatanong sa akin tungkol sa sistema ng aming trabaho bilang mga lupon tagapamayapa. Para doon sa nagtatanong, idol, kung nanonood ka ng video ito, ang tanong mo sa akin, kung paano ang proseso ng lupon tagapamayapa kapag ka merong mga hinahawakang kaso. Mga idol, ganito yon. Kapag halimbawa, merong kasong ipinasok sa aming tanggapan, ang unang proseso niyan, hahawak niyan muna ang aming barangay captain. Shoutout nga pala sa iyo, Cap, no? Ang aming butihing barangay captain na si Honorable Fernando Ding Bolo. Kaya hindi ang kanyang mga kagawad na mga masisipag. Sama na natin ang ating mga staff ng barangay at ang ating mga utility. Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating mga bantay bayan dyan. Ganon din ang mga environmental police na siyang nangangalaga ng aming environment dito sa kapaligiran. Ganito yon, tutuloy natin ang aking isasagot. Halimbawa, may pinasok na kaso, may nagreklamo. Ang unang hawak niyan ang aming barangay captain. Sa 3 consecutive hearing at hindi niya ito nalutas o hindi niya nasolusyonan, sa madalit sabi, hindi niya napagkasundo ang magkabilang panig, ay ibabato yan sa amin dito sa lupong tagapamayapa. So, pagbagsak sa amin ng kaso na nanggaling sa aming kapitan, bubuo kami ng grupo na 3 tao, yung tinatawag na pangkat tagapagkasundo. Ganyan po ang tamang proseso ng aming trabaho bilang mga lupon tagapamayapa. So, pag nabuo na yung 3 grupo na yon, ang isa doon, presiding officer. Yung isa, secretary ng pangkat. At yung isa naman, member. Monitoring siya doon sa sistema ng dinidinig na kaso. So, pagka nabuo na yung grupo, isi-set up yan kung kailan ang hearing. Padadalan ngayon ng sumon yung both sides na haharap dito sa tinatawag na hearing. Pag hindi rin yan namin natapos sa loob ng 3 paghaharap at saka lang namin yan isa certification to file action para doon na sila sa mga kinaukulang hukuman maghaharap. Diba? Tama? Pero may mga pangyayari na kahit yan naka-certification to file action na, pag yan inaribisa ng prosecutor na mababaw lang yung sistema ng usapin, ibinabalik yan sa barangay, yung tinatawag na formoto proprio, babalik yan sa barangay at dyan na ulit tatapusin. Yung lupon na unang humawak dyan, pwede rin sila rin ang hahawak nun, pero pag ibinagsak sa barangay yan, magre-reshuffle kung sino naman ang hahawak niyan. Ganoon po ang sistema ng trabaho namin bilang mga lupon tagapamayapa. Pero hindi po lahat ng reklamo ay saklaw ng aming kapangyarihan bilang mga lupon. Ganon din ang aming kapitan. Yung mga kaso, yung mga reklamo na merong 1 year imprisonment, hindi na po yan para sa barangay. Yung mga corporation na inireklamo ng mga kabarangay, hindi na rin po yan saklaw ng barangay. Pwede na yang irekta sa pulis o kung saan paman ng mga kinaukulan. Ang saklaw lang ng barangay yung mga
yung tinatawag na disputed na mga magkakapitbahay o yung mga hindi pagkakasundo, yung karoon ng konting alitan, o alam mo, nagkasakitan, basta slight physical, pwede pa yan sa barangay. Pero pag serious physical na, hindi na yan, saklaw ng barangay. Oo. Pero halimbawa, kagaya nung tinuro sa amin sa mga seminar, kahit hindi saklaw ng kapangyarihan mo, kapag dumulog sa iyo ang tao, huwag mong tatanggihan. Tama? Kasi liable ka doon sa kanyang reklamo. Dahil unang-una, lupon ka eh. Ganon din ang barangay captain. Kung dumulog sa kanyang isang tao, hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan, hindi rin niya pwedeng tanggihan. Ngayon, ano ba ang turo para huwag kang maano doon sa tinatawag na liable ka rin sa case? Ganito yon. Halimbawa, ang dumulog sa yung reklamo o lumapit sa yung tao, sinaksak. Yan ha, sinaksak yung, sabihin natin, kapatid niya o kamag-anak niya. Di, nasa ospital halimbawa, dudulog sa iyo para ireklamo yung tao na sumaksak, huwag mong tatanggihan yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, hindi na namin saklaw yan. Although, hindi nga saklaw ng barangay yun. Kasi, serious na yun eh. Ganito ang technique. Pag dumulog sa'yo, kunin mo yung detalye nung pangyayari. Kunin mo yung pangalan nung nagre-reklamo, kunin mo yung pangalan ng biktima, yung pangalan nung suspect. At kung ano ang nangyari, kailan nangyari. Importante yun. Pag nakuha mo na yung detalye ng mga pangyayari, papipirmahin mo siya doon sa baba na ni-record mo o ibinlater mo o etc. Sinulat mo. Pero pagka ganyan, dapat sa yellow paper lang yan o kaya sa mga paper. Huwag mong irerekta sa logbook. Kasi nga, hindi nga saklaw ng ano yan eh. Pag nagawa mo na yun at pag pirmado siya, turuan mo siya, dalhin mo ito mo doon sa presinto. Pakita mo sa pulis o sa desk officer itong ginawa ko. Pirmado ka, pirmado ako, pirmado tayo. Pag nakita ng desk officer yan, babasahin lang yan. Tapos tatanungin ka, totoo ba ito, mga nakasalaysay dito? Siyempre, pirmado ka, oo-ohan mo yun. Tatanungin ka ulit ng desk officer, wala ka namang gustong idagdag. Pag wala na, pasok na yun. Ang gagawin na lang ng desk officer doon, tinatamad siyang ilagbook niya yun, ikiklip na lang yun sa blatterboard. Oo. I-clip na lang niya yun sa letterbook niya. Pagkatapos, gagawa na niya ng ano yun para i-akyat sa prosecutor yung reklamo mo. Ganon. Ngayon, kung halimbawa, ikaw isang bilang lupon, ikaw na rin lang ang may gawa ng reklamo niya, samahan mo na siya sa mga kinaukulan. I-presenta mo, sir, hindi saklaw ng kapangyarihan namin to, kaya dinudulog namin sa'yo. Eto, ginawan ko na siya ng detalye. Tanungin nyo na lang siya kung meron pa siyang gustong idagdag. Yan ang tamang proseso. Ayon sa DILG na nagtuturo sa amin tuwing kami ay may seminar. Kaya mga idol, hindi ko masaklaw na ang aming barangay, hindi na namin haharapin. Kahit hindi saklaw ng aming kapangyarihan, kapag dumulog sa amin, wala kaming tatanggihan. Yan ang trabaho kapag ikaw nasa larangan ng serbisyo publiko, lalo na sa iyong mga kabarangay. At sa barangay ka nagsiservisyo. O Beno, shoutout muna ulit sa inyo mga idol. Sana nasagot ko yung katanungan ng isa nating viewer tungkol sa sistema ng aming trabaho. O Beno, sana sa mga susunod pa nating video, magkaharap tayong muli. Salamat ng marami sa maikling sandali. Sinamahan niyo ako sa ating video ito. O kung meron pa kayong mga ibang katanungan, ilagay nyo lang sa comment section at sasagutin natin yan sa mga susunod nating video. O Beno, mga idol, shoutout muli sa inyo. O ito po muli, inyong lingkod, si Boyet, ng Uno Online TV channel. Paalam!